Isang balikbayan box na puno ng pawis at pangarap ang dala ko. Ngunit pag-apak sa pintuan, tawa ng ibang babae ang sumalubong sa akin. Hindi na kita mahal, Eliana. Pabigat ka lang sa plano namin ni Miranda. Sumbat ni Jimmy habang itinatapon ang aking pasaporte. Mula sa dambuhalang sakripisyo patungo sa malupit na pagtataksil, paano babangon ang isang inang pinagnakawan na ng puso, pati na ng kinabukasan? Siguraduhin mo lang na pirmi nang mawawala ang asawa mong katulong, Jimmy. Nakakasawa na ang amoy ng balikbayan box at mumurahing pabango rito sa bahay natin. Ang boses na yon, matalim at puno ng pangungutya, ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Sa labas ng pinto ng kanilang silid, nakatayo si Eliana, lulugo-lugo ang balikat at bakas sa muka, ang pagod mula sa mahigit 10 oras na biyahe galing Dubai. Hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang isang maliit na pelus na kahon. Sa loob niyon ay ang gintong relong 3 taon niyang pinagipunan. Tinitiis ang gutom at puyat sa ibang bansa para lamang may maibigay na espesyal na regalo sa kaarawan ng kanyang asawa. Ngunit ang boses ng isang babae sa loob na sinundan ng malutong na tawa ni Jimmy ay tila isang malupit na hagupit na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Doon, sa gitna ng silid na saksi sa kanilang mga pangako noon, nakita ni Eliana si Jimmy na nakayakap sa isang babaeng balot ng mamahaling seda. Hindi nakagalaw si Eliana. Ang kahon ng relo ay dulas na nahulog mula sa kanyang palad, bumagsak sa sahig nang walang anumang tunog, kundi ang marahas na pagpintig ng dugo sa kanyang mga tainga. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang bawat gabing pag-iyak dahil sa pangungulila sa anak at asawa, ay tila naging abo sa isang saglit. Eliana, bakit ka narito? Hindi ba sa susunod na buwan pa ang uwi mo? Walang bahid ng pagsisisi ang boses ni Jimmy. Sa halip na yakap, ang sumalubong kay Eliana ay ang naniningkit na mga mata ng kanyang asawa na tila ba siya ay isang abalang pumasok sa sarili niyang pamamahay. Tumayo ang babaeng nagngangalang Miranda, marahang hinaplos ang dibdib ni Jimmy bago hinarap si Eliana nang may mapangaping ngiti. Mabuti na ring nandito ka para hindi na mahirapan si Jimmy na magpaliwanag. Tapos na ang papel mo rito, Eliana. Naisangla na ni Jimmy ang bahay na ito sa akin at sa susunod na linggo, ganap na itong ibebenta para sa aming bagong negosyo. Tila binuhusan ng nagyayelong tubig si Eliana. Ang bahay na ito, ang bawat poste at semento nito ay itinayo mula sa kanyang mga padala. Bawat sentimo ng kanyang pagpapakuba sa ibang bansa ay nakabaon sa lupang ito. Ang bahay na ito, para ito kay Nathan, Jimmy. Nangako ka sa akin na aalagaan mo ang lahat habang wala ako. Paano mo nagawa ito sa amin? Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Jimmy, isang tawang puno ng puot na hindi kinilala ni Eliana. Inaalagaan? Ang ginawa mo ay iwan kami rito para magpakasasa sa pera sa Dubai. Akala mo ba sapat na ang pera? Kailangan ko ng asawang narito. Hindi yung puro resibo lang ang pinapadala. Ngayon, umalis ka na. Wala ka nang madadatnan dito. Nang tangkain ni Eliana na lumapit para bawiin ang titulo ng bahay na hawak ni Miranda, isang marahas na tulak ang tumapos sa lahat. Ang katawan ni Eliana ay tumalsik. Ang kanyang ulo ay tumama sa kanto ng matigas na kahoy na kabinet kung saan nakapatong ang larawan ng kanilang kasal. Naramdaman niya ang mainit na likidong dumadaloy mula sa kanyang sentido, kasabay ng unti-unting paglabo ng kanyang paningin. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, ang huling nakita niya ay ang pagtalikod ni Jimmy, habang ang anino nito ay tila lumalamon sa lahat ng kanyang natitirang pag-asa. Gaano ba kababa ang halaga ng isang pusong nagmahal at nagsakripisyo para itapon na lamang na parang basurang wala ng silbi? Hanggang kailan kailangang dumanas ng hapdi ang isang ina bago niya matutunang ang sariling dangal ay hindi dapat isinusuko
sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang bawat patak ng ulan na humahagupit sa suot kong manipis na jacket ay tila mga karayom na tumutusok sa aking sugatang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi ng sugat na hindi nakikita sa aking dibdib. Naglalakad ako sa gitna ng madilim na kalsada. Walang tiyak na patutunguhan. Ang dugong na tuyo sa aking sentido ay muling nababasa ng ulan. Humahalo sa mga luhang ayaw tumigil sa pagdaloy. Sa bawat hakbang, tila bumibigat ang aking mga paa. Bitbit ang bigat ng katotohanan sa isang iglap. Naging estranyo ako sa sarili kong bayan. Nawala ang bahay, nawala ang asawa, at ang mas masakit, tila kinuha na rin sa akin ang karapatang maging ina. Isang mabilis na pagdaan ng motor ang gumising sa aking namamanhid na diwa. Ramdam ko ang marahas na paghila sa aking balikat at bago pa ako makasigaw, ang tanging bag na naglalaman ng aking pasaporte, huling sahod at mga dokumento ay mabilis na tinangay ng dilim. Wala akong nagawa kundi mapaluhod sa basang semento. Ang tunog ng papalayong makina ng motor ay tila huling halakhak ng tadhana sa aking kamalasan. Wala na akong pera. Wala na akong pagkakakilanlan. Ako ay isang aninong ligaw sa gitna ng lungsod. Sa gitna ng aking pananangis, napansin ko ang isang marangyang itim na sasakyan na nakatigil sa gilid ng kalsada, hindi kalayuan sa kinalalagyan ko. Ang mga ilaw nito ay nakabukas pa, ngunit ang pinto sa bahagi ng driver ay bahagyang nakawang. Dahil sa aking likas na pagiging nurse sa Dubai, hindi ko nagawang baliwalain ang panganib na maaaring naroon. Dahan-dahan akong lumapit. Doon, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakasandal sa manibela. Namumutla ang labi at pilit na humahawak sa kanyang kaliwang dibdib. Ang kanyang paghinga ay kapos at tila may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan. Sa isang sandali, nakalimutan ko ang sarili kong sakit. Ang mga kamay kong pagod sa pagtatrabaho sa ibang bansa ay automatikong gumalaw nang may tiyak na kasanayan. Mabilis ko siyang inihiga ng maayos, tinitiyak na ang kanyang hangin ay hindi nahaharangan. Isang mahabang oras ng pagpindot sa kanyang dibdib at pagbibigay ng paunang lunas ang aking ginawa sa ilalim ng buhos ng ulan. Ramdam ko ang bawat tibok ng kanyang puso sa ilalim ng aking mga palad. Isang marupok na buhay na pilit kong isinasalba habang ang sarili kong buhay ay tila gumuho na. Nang dumating ang ambulansya, sumama ako hanggang sa ospital, hindi dahil sa may pera ako, kundi dahil wala na akong ibang matitirhan. Nakaupo ako sa malamig na silya ng koridor, basang-basa at amoy kalsada, isang malaking kaibahan sa karangyaan ng VIP room kung saan dinala ang matanda. Ang bawat pagdaan ng mga nurse ay may kasamang mapanghusgang tingin sa aking hitsura. Ngunit nanatili akong nakayuko. Tanging ang init ng aking sariling hininga ang nagbibigay ng kaunting lakas. Kinaumagahan, isang marangyang silid ang bumungad sa akin nang tawagin ako ng isang personal na nurse. Ang matanda, na ngayon ay maayos na ang kulay, ay nakatingin sa labas ng bintana. Nang marinig ang aking mga yapak, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay puno ng awtoridad at isang malalim na lungkot na pamilyar sa akin. Iniligtas mo ang buhay ko, iha. Mahina niyang sabi habang sinusuri ang aking madungis na muka at ang sugat sa aking ulo. Bakit ang isang tulad mo na may ganyang kasanayan sa pagliligtas ay tila isang taong wala nang nais pang iligtas para sa sarili? Hindi ako nakapagsalita. Napayuko na lamang ako habang ang mga luha ay muling nagbabadyang pumatak. Kinuha niya ang isang litrato sa tabi ng kanyang kama, isang lumang larawan ng isang batang lalaki na may pamilyar na mga mata. May anak ako. Pagpapatuloy ng matanda, si Don Fernando. Isang anak na matagal ko nang itinakwil dahil sa kanyang katigasan ng ulo at kasamaan. Ang pangalan niya ay Jimmy at sa tingin ko, hindi aksidente ang pagkikita nating dalawa kagabi. Tila tumigil ang mundo. Ang pangalang binanggit niya ay
Tila isang lason na muling kumalat sa aking sistema. Paano naging posible na ang lalaking sumira sa aking buhay ay ang dugo at laman ng taong ito na aking isinalba? Ang mundong ito ay sadyang mapaglaro, iha. Kung sino pa ang nagbigay ng buhay, siya ring pagkakaitan ng dahilan para mabuhay. Ang boses ni Don Fernando ay gumaralgal. Isang tunog na hindi ko inaasahan mula sa isang lalaking tila may hawak ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Nakatitig ako sa larawang hawak niya. Ang mga mata ni Jimmy, ang mga matang minsan kong inakalang tahanan ko, ay nakatingin sa akin mula sa nakaraan. Isang masakit na katotohanan ang gumuhit sa aking isipan. Ang taong isinalba ko mula sa bingit ng kamatayan ay ang ama ng lalaking nagtulak sa akin sa kawalan. Jimmy! Siya ang asawa ko, Don Fernando. Mahina kong sambit. Halos pabulong na tila ba ang pagbanggit sa pangalang iyon ay muling magdudulot ng sugat sa aking sentido. O baka dapat kong sabihin, siya ang lalaking pumatay sa lahat ng pangarap ko. Sa loob ng sumunod na 1 oras, ibinuhos ko ang lahat. Ikinuwento ko ang bawat patak ng pawis sa Dubai, ang mga gabing tanging ang malamig na hangin ng disyerto ang kausap ko, at ang mga balikbayan box na puno ng pagmamahal na nauwi lamang sa pambabaliwala. Isinalaysay ko ang pagbubukas ng pinto, ang presensya ni Miranda, at ang pagtataksil na tila isang laso na unti-unting pumatay sa aking pagkatao. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang panga ni Don Fernando na nagngangalit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng puting kumot ng ospital. Basura, matalim na sabi ng matanda. Pinalaki ko siyang marangya, ngunit hindi ko akalaing lalaki siyang walang dangal. Ipinagpalit niya ang isang brilyanteng katulad mo para sa isang batong walang halaga. Dito ko naramdaman ang muling pag-init ng aking mga mata. Ang lahat ng pagtitimpi ko mula kagabi ay tila bibigay na naman. Ngunit bago pa man pumatak ang unang luha, inilahad ni Don Fernando ang isang malinis at mabangong panyo sa aking harapan. Huwag mong sayangin ang luha mo sa basurang tulad ng iyong anak ko, Eliana. Anya ng may boses na puno ng determinasyon. Ang luha ay para sa mga nawalan, hindi para sa mga taong sa simula pa lang ay hindi karapat-dapat na ariin ang kahit isang segundo ng iyong pighati. Iniligtas mo ang buhay ko. Ngayon, hayaan mong tulungan kitang bawiin ang buhay mo. Tumingin ako sa kanya, naguguluhan. Ano ang ibig ninyong sabihin? Utang ko sa iyo ang hiningang ito. Turo niya sa kanyang dibdib. Hindi kita bibigyan ng limos dahil ang isang babaeng nakayanan ang magtrabaho sa ibang bansa nang mag-isa ay hindi nangangailangan ng awa. Bibigyan kita ng sandata. Magtrabaho ka sa akin. Tuturuan kita kung paano maging matalas, kung paano magpatakbo ng negosyo, at kung paano tumayo ng mas mataas kaysa sa mga taong nagpabagsak sa'yo. Gagawin na nating pagsisisi ang bawat ngiti na ninakaw nila sa'yo. Isang kakaibang init ang dumaloy sa aking puso. Ito na ba ang sagot sa aking mga dalangin? Ang pagkakataong hindi lamang bumangon, kundi ang ipakita sa kanila na ang Eliana na minaliit nila ay may kakayahang maging apoy na tutupok sa kanilang kayabangan? Ngunit ang panandaliang pag-asang iyon ay biglang naputol nang bumukas ang pinto ng silid. Isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok, bitbit ang isang itim na folder. Ang mukha niya ay seryoso at walang emosyon. Don Fernando? Paumanhin sa pag-abala. Wika ng abogado. Ngunit may dumating na liham mula sa kampo ni Ginoong Jimmy. Isang urgent legal notice. Humihiling sila ng full and sole custody para sa batang si Nathan base sa reklamong abandonment at kawalan ng kapasidad na pinansyal ng ina. Nabitawan ko ang panyong hawak ko. Ang pangalan ng aking anak ay tila isang kidlat na tumama sa aking pandinig. Hindi pa man ako nakakahinga mula sa isang pagkatalo. Heto na naman sila. Gustong kunin ang tanging natitirang dahilan ng aking paghinga. Hindi nila pwedeng gawin iyon.
Nanginginig kong sabi habang pilit na tumatayo kahit nanghihina ang aking mga tuhod. Hindi ko iniwan ang anak ko. Nagtrabaho ako para sa kanya. Tumingin sa akin si Don Fernando. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Mukhang mas mabilis silang kumilos kaysa sa inaasahan natin, Eliana. Pero tandaan mo ito, hindi nila kilala kung sino ang kinalaban nila ngayon. Walang masasakit pa sa yakap na hindi mo magawa at sa boses ng anak na tanging sa iyong panaginip mo na lamang naririnig. Ang bawat gabi sa loob ng mansyon ni Don Fernando ay tila isang walang katapusang pakikidigma sa aking sariling konsensya. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang mukha ni Nathan, ang kanyang mga tawa, ang maliliit niyang kamay na humahawak sa aking daliri, at ang paraan ng pagtawag niya sa akin bilang mama. Ngunit sa tuwing magigising ako, ang tanging kayakap ko ay ang malamig na hangin at ang mabigat na tungkulin na inatang sa aking mga balikat. Hindi sapat ang pagiging mabuti, Eliana. Sa mundong ginagalawan ni na Jimmy at Miranda, ang kabaitan ay isang kapansanan. Madalas sabihin ni Don Fernando habang tinuturuan niya ako sa loob ng kanyang malawak na silid-aklatan. Lumipas ang 6 na buwan na tila isang malupit na pagsasanay. Ang aking mga kamay, na dati ay amoy disinfektante at sabon dahil sa pagtatrabaho sa Dubai, ay natutong humawak ng mga panulat na ginto at mag-analisa ng mga komplikadong dokumento ng pananalapi. Binura ko ang bawat bakas ng pagiging biktima sa aking mukha. Sa tulong ng mga dalubhasa, binago ni Don Fernando ang aking pananalita, ang aking bawat galaw, at higit sa lahat, ang aking pananaw. Mula sa isang babaeng madaling maloko ng matatamis na salita, unti-unti akong naging isang babaeng marunong bumasa sa likod ng mga ngiti ng mga negosyante. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, ang aking puso ay nananatiling nakabaon sa putik ng pangungulila. Hindi ako pinapayagan ni Don Fernando na makipagkita kay Nathan. Sabi niya, ang pagpapakita ng mahina ay magbibigay lamang ng bala sa panig ni Jimmy para tuluyan akong ilubog sa korte. Kailangan kong maghintay hanggang sa ako ay ganap ng handa. Hindi lamang bilang isang ina, kundi bilang isang puwersang hindi nila kayang baliwalain. Isang gabi, habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin, halos hindi ko na nakilala ang babaeng nakatitig sa akin. Ang mahaba at magulong buhok ay napalitan ng isang maayos at sopistikadong ayos. Ang aking mga mata, na dati ay laging puno ng takot at luha, ngayon ay may taglay na talas na tila kayang sumugat sa sinumang mangangahas na humarang sa aking landas. Ang suot kong itim na bestida ay tila isang baluti. Nagpapaalala sa akin na ang lumang Eliana ay pumanaw na kasama ng kanyang mga pangarap sa Dubai. Handa ka na, Eliana, wika ni Don Fernando, habang nakatayo sa may pinto, pinagmamasdan ng aking pagbabago. Bukas, sa gaganaping anibersaryo ng kumpanya, ipakikilala kita bilang aking bagong Senior Vice President. Ipakikita natin sa kanila na ang binasura nilang bato ay naging isang dambuhalang bundok na gigiba sa kanilang lahat. Tumango ako ng dahan-dahan, ngunit ang aking isipan ay lumipad patungo sa aking anak. Nabalitaan ko sa aking mga espiya na si Miranda ang nag-aalaga kay Nathan habang si Jimmy ay abala sa paglulustay ng pera. Isang malamig na kaba ang dumaloy sa aking sistema nang maalala ko ang isang ulat na nakuha ko. Madalas daw dalhin si Nathan sa klinika dahil sa pabalik-balik na lagnat at mga pasa sa katawan na hindi maipaliwanag. Habang hinihimas ko ang aking sentido, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. May kung anong hindi tama. Alam ko, nararamdaman ng isang ina kung ang kanyang anak ay nasa panganib. At habang tinitingnan ko ang bituin sa langit mula sa bintana, isang pangako ang binitawan ko sa hangin. Bukas, Jimmy. Bukas, Miranda.
Sisiguraduhin kong ang bawat segundong kinuha ninyo sa akin at kay Nathan ay babayaran ninyo ng higit pa sa inyong inaasahan. Ngunit habang naghahanda ako sa aking pagbabalik, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng panghihina ng aking anak na tila itinatago nila sa buong mundo? Ang pinakamasarap na paghihiganti ay hindi ang sakta ng iyong kaaway, kundi ang ipakita sa kanila na wala na silang anumang kapangyarihan para saktan ka pa. Ang ballroom ng Marangyang Hotel ay punong-puno ng mga kumukutitap na kristal na chandelier, mga mamahaling alak, at ang amoy ng kapangyarihan na nagmumula sa mga pinaka-impluwensyal na tao sa bansa. Ngunit sa gitna ng karangyaang ito, ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa dalawang tao na nakatayo malapit sa buffet table. Si Jimmy, na suot ang isang itim na Amerikana na tila bahagyang sumikip sa kanya, at si Miranda, na nakasuot ng isang pulang bestida na masyadong maringal, tila pilit na itinatago. Ang katotohanang ang kanilang mga bulsa ay nagsisimula na ring mabutas. Mula sa malayo, nakita ko kung paano magmakaawa ang mga mata ni Jimmy habang nakikipag-usap sa mga kasosyo ni Don Fernando. Naririnig ko ang bulong-bulungan sa paligid. Usap-usapan na ang negosyong itinayo nila mula sa perang ninakaw sa akin ay unti-unti nang bumabagsak. Ang karma ay hindi laging mabilis. Ngunit kapag dumating ito, tinitiyak nitong wala itong ititira. Huwag kang manginginig, Eliana, bulong ni Don Fernando sa aking tabi habang marahan niyang hinahawakan ng aking siko. Ikaw ang reyna ng gabing ito. Hayaan mong sila ang lumuhod sa harap mo. Huminga ako ng malalim. Ang bawat hakbang ng aking suot na takong sa makinis na sahig ay tila isang martilyo na tumatama sa aking nakaraan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Nararamdaman ko ang mga bulungan, ang paghanga sa aking esmeraldang bestida na tila ba ay gawa sa pinagsama-samang pangarap at pait. Nang marating namin ang gitna ng silid, tila tumigil ang mundo para sa dalawang tao na noon ay itinuring akong basahan. Lumingon si Jimmy nang marinig ang pagpapakilala ng MC sa bagong Senior Vice President ng Fernando Group of Companies. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang panga. Ang baso ng mamahaling wine na hawak ni Miranda ay bahagyang nayanig. Sapat na para tumapon ng ilang patak ng pulang likido sa kanyang kamay na tila sariwang dugo. Hindi nila ako nakilala agad. Ang Eliana na kilala nila ay may magaspang na kamay, laging nakapusod ang buhok at amoy kusina. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay isang banyagang may aura ng yelo at apoy. Magandang gabi, Don Fernando, wika ni Jimmy. Ang boses niya ay nanginginig habang pilit na iniiwasan ang aking titig. Nandito kami para sana humingi ng pagkakataong maipakita ang aming bagong proposal para sa real estate. Hindi siya sinagot ni Don Fernando. Sa halip, tumingin ang matanda sa akin at ngumiti ng may kahulugan. Iha, sa tingin ko ay kilala mo ang mga taong ito. Sila ang mga negosyanteng sinasabi ko sa iyong naghahanap ng ating tulong. Dahan-dahan akong humarap sa kanila. Ang aking mukha ay walang kahit anong emosyon, isang pader ng yelo na sadyang itinayo para sa sandaling ito. Tinitigan ko si Jimmy sa kanyang mga mata. Ang mga mata na bandi ay nagbibigay sa akin ng liwanag, ngunit ngayon ay tila ba mga madidilim na butas na lamang ng kasinungalingan. Proposal? Ang aking boses ay malumanay, ngunit may talas, na tila isang scalpel na humihiwa sa katahimikan. Interesado ba kayong pag-usapan ang tungkol sa mga ari-arian, Jimmy? O baka mas gusto mong pag-usapan natin kung paano mo nakuha ang puhunan mo para sa negosyong ito? Napalunok si Jimmy. Namutla si Miranda at pilit na kumapit sa braso ng aking asawa. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang tumahimik, nadarama ang tensyong bumabalot sa aming tatlo. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang taon ng paghihirap na ibinabalik ko sa kanila. Eliana, bulong ni Jimmy
Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Ikaw ba talaga yan? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Lumapit ako sa kanya, sapat na para maamoy niya ang aking pabango. Isang amoy na hindi na katulad ng mga mumurahing sabon sa Dubai, kundi ang amoy ng tagumpay na itinanim sa gitna ng pait. Long time no see, Jimmy, wika ko, at ang bawat salita ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Kamusta na nga pala ang bahay na ninakaw ninyo sa akin? Masarap ba ang tulog ninyo sa loob ng silid na binuo ko gamit ang sarili kong dugo at pawis? Huwag mong hayaang lasunin ng babaeng iyan ang isip mo, Jimmy. Tandaan mo, iniwan niya kayo para sa pera sa Dubai. Ngayong mayaman na siya, tingin mo ba ay babalikan niya pa kayo dahil sa pagmamahal? Ginamit niya lang si Don Fernando para makapaghiganti. Ang mga salitang yon ni Miranda na binitiwan niya sa loob ng kanilang sasakyan habang pauwi mula sa gala ay tila isang malupit na sumpa. Habang nakatingin si Jimmy sa labas ng bintana, bakas sa kanyang mukha ang kalituhan at takot, ay patuloy ang pag-ikot ng kamandag ni Miranda. Hindi niya hahayaang makuha muli ni Eliana ang posisyong matagal na niyang inaasam, ang maging reyna ng buhay ni Jimmy at ng kayamanang akala niya ay sapat na. Pagdating nila sa bahay, ang bahay na itinayo ni Eliana, ngunit ngayon, ay puno ng amoy ng pabango ni Miranda. Isang maliit na bata ang tumatakbo patungo sa kanila. Si Nathan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa antok at ang kanyang maliit na katawan ay tila mas payat kaysa noong huling beses na nakita ko siya sa malayo. Papa! Dumating na ba si Mama? Sabi ni Tita Miranda, uuwi na daw si Mama ngayong gabi. Ang boses ni Nathan ay puno ng pag-asa. Isang tunog na sapat na para durugin ang puso ng sinumang nakikinig. Ngunit sa halip na yakap, isang malamig na tingin ang ibinigay ni Miranda sa bata. Nathan, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ang mama mo, masaya na siya sa bago niyang buhay. Mayaman na siya at nakalimutan na niya tayo. Kaya huwag mo na siyang hihintayin. Nakita ko sa anino ng pinto ang pagyuko ni Nathan. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa pagpipigil ng yak. Ito ang laro ni Miranda, ang burahin, ang aking imahe sa puso ng aking anak, ang gawin akong kontrabida sa paningin ng batang walang malay. Habang si Jimmy ay nananatiling tahimik, isang amang walang kibo, habang nilalaso ng isipan ng kanyang sariling dugo at laman. Kinabukasan, habang nasa opisina ako ng Fernando Group, nakatanggap ako ng isang ulat mula sa aking private investigator. Ang negosyo ni na Jimmy at Miranda ay hindi lamang bumabagsak. Nilulustay ni Miranda ang bawat natitirang sentimo sa mga mamahaling bag at alahas, habang ang mga bayarin sa kuryente at tubig ng bahay ay nagsasalansan na. Ngunit ang mas nakapagpakulo ng aking dugo ay ang balitang si Nathan ay madalas iwanang mag-isa sa bahay kasama ang isang katulong na walang pakialam habang ang dalawa ay nagpapakasasa sa mga party. Sa isang pagkakataon, hindi ko na natiis. Nagmaneho ako patungo sa labas ng kanilang subdivision. Mula sa loob ng aking sasakyan, nakita ko si Nathan na nakaupo sa may gate, naglalaro ng isang lumang laruang truck na ako pa ang bumili noong nasa Dubai ako. Ang gulong nito ay tanggal na, ngunit mahigpit itong hawak ng bata. Isang matandang babae, si Aling Puring na kapitbahay namin noon, ang lumapit sa bata at nag-abot ng tinapay. Narinig ko ang kanilang usapan mula sa aking bahagyang nakawalang bintana. Nathan, nasaan ang papa mo? Tanong ni Aling Puring. Umalis po sila ni Tita Miranda. Sabi po nila, bawal po akong lumabas pero gutom na po ako. Sagot ng bata nang may boses na tila isang bulong. Naramdaman ko ang pagbaon ng aking mga kuko sa manibela. Ang bawat salita ni Nathan ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa aking kaluluwa. Ang aking anak, ang aking buhay, ay nagugutom sa loob ng bahay na ako ang nagbayad, habang ang lalaking pinagkatiwalaan ko
ay hinahayaan ng isang ahas na maghari sa aming tahanan. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Miranda ng kanyang buhok sa harap ng salamin, pumasok si Jimmy na may dalang mga papel. Miranda, kailangan nating magtipid. Ang huling investment natin ay nawala na. Paano na ang pag-aaral ni Nathan? Isang malakas na pagsara ng compact mirror ang bumasag sa katahimikan. Kasalanan ko ba kung mahina ka sa negosyo, Jimmy? At ang batang iyan, bakit kailangang sa mamahaling school pa? Ipadala mo na lang sa public school. Ang mahalaga, kailangan ko ng bagong gown para sa susunod na event. Hindi tayo pwedeng magmukhang kawawa sa harap ni Eliana. Ito ang tunay na mukha ni Miranda. Isang babaeng mas mahalaga ang panlabas na anyo kaysa sa buhay ng batang itinuturing siyang ina-inahan. At si Jimmy, sa kanyang kahinaan, ay tumango na lamang, tila isang asong sunod-sunuran sa kanyang amo. Ngunit ang hindi nila alam, bawat luha ni Nathan at bawat pagkukulang nila ay itinatala ko. Hindi ko lamang sila kukunin sa kanilang kinalalagyan. Sisiguraduhin kong sa oras na bumagsak sila, wala silang kahit anong pwedeng kapitan. Habang papaalis ako sa subdivision, nakita ko ang pag-ilaw ng kwarto ni Nathan. Ang bata ay nakadungaw sa bintana. Tila naghihintay ng isang bituin na magliligtas sa kanya. Ang hindi niya alam, ang bituin na yon ay nasa paligid lang. Nag-aapoy sa galit at naghahanda para sa isang dambuhalang pagbawi. Ngunit sa aking pag-uwi, isang tawag mula sa aking investigator ang nagpabago sa lahat ng aking plano. Isang lihim na dokumento ang natuklasan. Hindi lang pala bahay ang isinangla ni Jimmy. May mas malalim pang sikreto si Miranda na maaring maging mitya ng kanilang tuluyang pagguho o ang mitya ng isang mas malaking panganib para sa aking anak. Ang katotohanan ay parang apoy sa ilalim ng telon. Gaano mo man ito pilitin na itago, darating ang oras na susunog ito palabas at tutupok sa lahat ng iyong kasinungalingan. Sa loob ng aking opisina, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang asul na sinag mula sa screen ng aking laptop. Hawak ko ang itim na folder na ibinigay ng aking investigador. Sa bawat pahinang binabasa ko, tila mas lalong bumibigat ang aking paghinga. Ang babaeng nagngangalang Miranda ay hindi lamang isang simpleng kirida. Siya ay isang profesional na manloloko na may mahabang listahan ng mga biktima bago pa man niya na biktima ang mahinang isip ni Jimmy. Ngunit bago ko pa man magamit ang impormasyong ito, isang marahas na pagbukas ng pinto ang gumulantang sa akin. Pumasok si Don Fernando. Ang kanyang mukha ay hindi maipinta ang galit. Sa likod niya ay ang kanyang sekretarya na tila balisa at hindi makatingin sa akin. Eliana, ano ang ibig sabihin nito? Itunapon ni Don Fernando ang isang envelope sa ibabaw ng aking mesa. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope. Doon, nakita ko ang mga pekeng resibo at mga dokumento na nagpapakitang naglilipat ako ng pondo mula sa kumpanya ni Don Fernando patungo sa isang pribadong account sa Dubai. Ito ay isang malinaw na frame-up, isang mitya ng sabotahe na tanging si Miranda lang ang may motibong gawin. Don Fernando, alam ninyong hindi ko ito magagawa. Ang boses ko ay kalmado, bagaman ang puso ko ay tila sasabog na sa bilis ng tibok. Iniligtas ko ang buhay ninyo. Bakit ko pagnanakawan ng taong nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon? Iyan din ang iniisip ko, Eliana. Malamig na sagot ng matanda habang nakatitig sa akin ng diretsyo. Pero ang mga dokumentong ito ay lumabas sa audit ngayong hapon. May mga bulong-bulungan na sa board of directors. Sinasabi nilang ginagamit mo ang posisyon mo para mabawi ang lahat ng nawala sa iyo sa marahas na paraan. Naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking likuran. Ito ang plano ni Miranda. Gusto niyang sirain ang tiwala ni Don Fernando sa akin bago ko pa man mailabas ang baho niya. Ang kanyang pagiging gaslighting master ay lumampas na sa loob ng bahay. Dinala na niya ito sa aking hanapbuhay. Bigyan ninyo ako ng 24 na oras. Wika ko ng may determinasyon. Kung hindi ko mapatutunayan ang kawalan ko ng sala,
Ako mismo ang aalis sa kumpanyang ito at hinding-hindi na muling magpapakita sa inyo. Nang gabing iyon, habang ang buong lungsod ay natutulog, ako ay gising na gising. Ginamit ko ang lahat ng koneksyong itinuro sa akin ni Don Fernando. Pinasok ko ang server ng kumpanya at hinanap ang bakas kung saan nagmula ang mga pekeng dokumento. At doon ko natuklasan ang isang digital signature na pamilyar sa akin, ang laptop ni Jimmy na madalas hiramin ni Miranda. Kasabay nito, isang mensahe ang dumating sa aking telepono mula sa aking investigador. Isang link ng isang video na kuha mula sa isang tagong CCSO TV sa isang hotel. Dinala ako ng aking kuryosidad sa panonood ng video. Ang aking mga mata ay nanlaki. Doon, nakita ko si Miranda. Hindi kasama si Jimmy, kundi kasama ang isa sa mga karibal na negosyante ni Don Fernando. Sila ay nagpapalitan ng mga folder, ang mga lihim na plano ng Fernando Group kapalit ng isang malaking halaga ng pera. Hindi lang pala pamilya ang itinataksil ni Miranda. Itinataksil niya rin ang kumpanyang nagpapakain sa kanila ngayon. Kinabukasan, sa harap ng board of directors at ni Don Fernando, pumasok ako ng may taas noong pagkatao. Nakita ko sa gilid si Jimmy na nakatayo, tila napilitang sumama para saksihan ang aking pagbagsak. Si Miranda naman ay nakaupo sa gilid, may mapaglarong ng ngiti sa kanyang mga labi. Tila ba ay nakamit na niya ang tagumpay. Tapos na ang oras mo, Eliana. Pagmamayabang ni Miranda. Sapat na para marinig ng lahat. Aminin mo na ang ginawa mo para hindi ka na mas lalong mapahiya. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, lumakad ako patungo sa malaking monitor sa harap ng silid. Mga Ginoo, Don Fernando, panimula ko. Bago ninyo husgahan ang aking pagkatao, nais ko munang ipakita sa inyo ang tunay na anay na sumisira sa pundasyon ng kumpanyang ito. Pinindot ko ang play button. Ang katahimikan sa silid ay tila naging isang mabigat na kumot. Ang ngiti sa mukha ni Miranda ay unti-unting naging isang maskara ng takot. Ang video na nagpapakita ng kanyang pakikipagsabuatan sa kaaway ay malinaw na napanood ng lahat. Ngunit may isang bahagi ng video na hindi ko inaasahan. Isang bahagi kung saan malinaw na sinasabi ni Miranda sa kanyang kasabwat kung gaano niya kadaling nauto ang tanga at mahinang si Jimmy. Napalingon ako kay Jimmy. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang bawat salita ni Miranda sa video ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang mahabang pagkakaidlip sa kasinungalingan. Miranda? Ano ito? Ang boses ni Jimmy ay gumaralgal sa sakit at pagkabigla. Ngunit bago pa man makasagot ang babae, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang muling bumasag sa tensyon. Isang nurse mula sa ospital ang pumasok, pawisan at tila nagmamadali. Sino rito si Ginoong Jimmy at Ginang Eliana? Tanong ng nurse nang may boses na puno ng takot. Ang anak ninyong si Nathan. Isinugod po siya sa emergency room. Hindi na po siya makahinga at may mga pasa sa buong katawan na hindi maipaliwanag. Ang bawat hakbang patungo sa emergency room ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Masakit, nakakaubos ng lakas, at bawat sandali ay puno ng takot na baka sa dulo ay wala na akong madatnan. Tumakbo kami sa mahabang pasilyo ng ospital. Ang tunog ng aming mga sapatos sa makinis na sahig ay tila mabilis na tibok ng pusong naghahabol ng hininga. Ang amoy ng alkohol at gamot ay parang isang malamig na kamay na sumasakal sa aking lalamunan. Nakita ko si Nathan sa loob ng isang maliit na kwarto, nakahiga sa puting kama at napapalibutan ng mga makinang may mga gumagalaw na linya. Ang kanyang maliit na mukha ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas para huminga ng hangin mula sa isang maskara. Sa tabi ko, naramdaman ko ang marahas na paghina ng katawan ni Jimmy. Ang lalaking kanina lang ay nagmamalaki sa harap ng board of directors. Ngayon ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig
habang nakatakip sa kanyang mukha. Wala na ang kanyang kayabangan, wala na ang kanyang tindig. Ang tanging natira ay ang anino ng isang amang napagtantong ang kanyang mga maling desisyon ay ang siyang pumatay sa kaligayahan ng sarili niyang anak. Nathan, anak ko, bulong ni Jimmy, ang boses niya ay basag at puno ng pagsisisi na tila huli na para sambitil. Lumapit ang doktor. Ang mukha nito ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kailangan nating maging matatag. Hindi lang ito simpleng impeksyon. Ang mga pasa sa katawan ng bata ay indikasyon ng isang malubhang kondisyon sa kanyang dugo. Ang kanyang immune system ay bumagsak na at kailangan namin ng kagyat na pagsusuri kung ito ba ay leukemia o isang uri ng bone marrow failure. Tila isang dambuhalang pader ang gumuho sa ibabaw ko. Leukemia? Ang aking Nathan, na dati ay punong-puno ng sigla, ay nakikipaglaban na pala sa isang kaaway na hindi namin nakikita habang kami ay abala sa pakikipagyera sa isa't isa. Lumingon ako kay Jimmy nang may mga matang nag-aapoy sa galit at pait. Habang nakikipag-date ka kay Miranda. Jimmy, habang inuubos ninyo ang perang pinaghirapan ko sa Dubai para sa mga party ninyo, unti-unti na palang namamatay ang anak ko sa loob ng sarili mong bahay. Ni hindi mo man lang ba napansin na namumutla na siya? Ni hindi mo man lang ba hinawakan ang kamay niya para maramdamang may sakit siya? Hindi makasagot si Jimmy. Napaluhod siya sa malamig na semento ng ospital. Ang kanyang marangyang Amerikana ay nadumihan, ngunit wala na siyang pakialam. Ang imahe niya bilang isang CEO, bilang isang lalaking matagumpay, ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Ito ang tunay na karma, hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang makita ang iyong anak na nagbabayad para sa iyong mga kasalanan. Pumunta si Jimmy sa isang sulok ng silid kung saan nakalagay ang mga gamit ni Nathan na dinala ng nurse. Doon, nakita niya ang lumang laruang truck na sira, na ang gulong, ang laruang huling binili ni Eliana bago ito umuwi. Mahigpit itong niyakap ni Jimmy. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat higbi na pilit niyang pinipigil sa katahimikan. Doon ko nakita ang isang sandali ng pagiging tao. Isang pira-pirasong alaala ng amang dati ay minahal ko bago siya nilamon ng kasakiman. Habang nagaganap ito, nakita ko si Don Fernando na nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Jimmy, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na pait. Lumapit siya sa kanyang anak at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat nito. Ang pagbagsak ng isang lalaki ay nagsisimula kapag nakalimutan niyang ang tunay na kayamanan ay nasa loob ng kanyang tahanan, hindi sa bulsa ng ibang babae. Wika ni Don Fernando nang may boses na tila isang hatol mula sa langit. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang lumabas ang nurse mula sa laboratorio. Kailangan namin ng donor para sa blood transfusion at bone marrow testing. Kailangan natin ng match mula sa mga magulang. Ngayon na. Tumayo si Jimmy ng mabilis, tila nakakita ng isang huling pagkakataon para makabawi. Ako, kunin ninyo ang sa akin. Ako ang tatay niya. Gagawin ko ang lahat. Habang sinusundan ko ng tingin si Jimmy na patungo sa laboratorio, naramdaman ko ang isang malamig na kaba. May isang lihim sa aking puso na matagal ko nang itinago. Isang katotohanang maaaring magpabago sa lahat ng aming laban para sa buhay ni Nathan. Nakatingin ako sa aking anak at sa bawat tunog ng monitor sa kanyang tabi, tila may isang tanong na nagpapaulit-ulit sa aking isipan. Ano ang gagawin ko kung sa huli ang lalaking sumira sa akin ay hindi pala ang siyang makapagliligtas sa aking anak? Ano ang silbi ng lahat ng gintong hawak ko ngayon kung ang tanging hiningang gusto kong bilhin para sa aking anak ay hindi ipinagbibili ng tadhana? Nakatitig ako sa kawalan habang ang puting ilaw ng ospital ay tila humihiris sa aking mga mata. Sa loob ng 6 na buwan,
Pinangarap kong makita ang pagbagsak ni Jimmy at Miranda. Hinangad kong makita silang nagmamakaawa sa aking paanan. Ngunit ngayong narito na ako, suot ang mamahaling seda at may milyon-milyon sa bangko, pakiramdam ko ay ako ang pinakamahirap na tao sa mundo. Ang bawat tunog ng monitor sa tabi ni Nathan, ang bawat mahina at tila nagmamadaling guhit ng kanyang tibok ng puso, ay isang paalala na ang oras ay isang kalaban na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Sa kabilang panig ng salamin ng intensive care unit, nakita ko si Jimmy. Nakaupo siya sa sahig. Ang kanyang noo ay nakasandal sa malamig na dingding. Ang kanyang mga mata ay malalim ang pagkakalubog, namumula, at tila wala nang mailuha pa. Wala na ang lalaking nagtaboy sa akin sa ulan. Wala na ang lalaking naniwala sa mga kasinungalingan ni Miranda. Ang tanging naroon ay isang anino ng pagkakataong sinayang. Isang amang pilit na kinukuha ang loob ng isang Diyos na matagal na niyang kinalimutan. Lumapit ang doktor sa amin. Hawak ang isang clipboard na tila may bigat ng isang hatol na kamatayan. Ginoong Jimmy, Ginang Eliana, lumabas na ang resulta ng compatibility test para sa bone marrow donor. Halos tumalon ang puso ko sa aking lalamunan. Mabilis na tumayo si Jimmy, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa pag-asa. Doc, match po ba ako? Sabihin niyo po. Handa na akong pumasok sa operating room ngayon din. Bumuntong hininga ang doktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng simpatya. Jimmy, ikaw ay isang partial match. Ngunit may malaking problema. Ang iyong mga huling medical records ay nagpapakita ng matinding pinsala sa iyong atay dahil sa labis na pag-inom ng alak at stress sa nakaraang mga buwan. Sa ganitong kondisyon, ang pagkuha ng marrow sa iyo ay hindi lamang mapanganib para sa iyo, kundi maaring hindi rin kayanin ng katawan ni Nathan ang mga cells na mula sa isang hindi malusog na donor. Napahawak si Jimmy sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga tuhod ay tila muling bibigay. Ito ang huling sampal ng katotohanan na ang kanyang mga gabi ng pagpapakasasa sa alak at luho kasama si Miranda ay naging lason na ngayon na humahadlang sa kanya na iligtas ang sariling anak. Doc, ako na lang. Kunin niyo sa akin ang lahat. Pagmamakaawa ko, habang ang boses ko ay nanginginig sa takot. Ginang Eliana, ikaw ay hindi tugma. Ang kailangan natin ay isang perfect match o kahit isang healthy partial match na walang ibang komplikasyon, paliwanag ng doktor. Dito na bumalik ang lihim na matagal ko nang itinago sa ilalim ng aking unan sa Dubai. Isang katotohanang kahit si Don Fernando ay walang alam. Tumingin ako kay Jimmy at sa isang sandali, naramdaman ko ang lahat ng pait ng nakaraan. Jimmy, tandaan mo noong bago ako umalis patungong Dubai? Ang boses ko ay malamig, puno ng pait. Noong sinasabi mong hindi mo kailangan ng pera ko? Ang totoo, hindi lang ako umalis para sa bahay na ito. Umalis ako dahil nalaman kong ang pamilya mo, ang kumpanya ng tatay mo noon, ay may malaking utang na tanging ang sahod ko lang ang makakasalba sa lihim na paraan. At sa gitna ng lahat ng yon, nalaman ko rin ang isang bagay tungkol sa iyong kalusugan na hindi ko sinabi sa iyo dahil ayokong mabawasan ang tingin mo sa sarili mo bilang lalaki. Manenenbo. Tumingin sa akin si Jimmy, naguguluhan. Ngunit bago ko pa man maituloy ang sasabihin ko, isang boses ang bumasag sa katahimikan ng koridor. Nasaan ang pera? Nasaan ang huling pirma ni Jimmy? Si Miranda, dumating siya sa ospital hindi para kumustahin ang bata, kundi dahil ang mga tauhan ni Don Fernando ay nagsimula ng bawiin ang lahat ng ari-arian. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang pulang bestida ay may mantsa, at ang kanyang mga mata ay puno ng baliw na kasakiman. Miranda, umalis ka rito bago kita mapatay. Ang sigaw ni Jimmy ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Isang tunog ng galit
na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit tumawa lang ang babae, isang tawang tila nanggagaling sa impyerno. Mamatay? Jimmy, mamamatay na rin naman ang anak mo, di ba? Kaya ibigay mo na sa akin ang natitirang pirma sa insurance para naman may makuha tayong pakinabang sa batang yan bago siya mawala. Isang katahimikan ang bumalot sa amin. Isang katahimikan bago ang isang dambuhalang pagsabog. Nakita ko ang pagdilim ng paningin ni Jimmy, ngunit bago pa man siya makakilos, ang tunog ng isang mabilis na pag-alarma mula sa loob ng ICU ang bumasag sa lahat. Ang mahabang tunog ng isang flatline ay tila isang huling hininga ng pag-asa na biglang pinutol. Napatakbo ako sa salamin. Ang aking mga palad ay nakadikit sa malamig na surface. Nathan? Huwag, anak. Nathan! Ang bawat mahabang tunog ng makina ay tila isang hatol na wala nang balikan. Isang guhit na naghihiwalay sa aking nakaraan at sa isang bukas na ayaw ko nang harapin. Isang mahaba at nakakangilong tunog mula sa monitor ang bumalot sa buong silid. Tila isang huling hininga na ayaw nang magwakas. Nanigas ang aking buong katawan. Ang aking mga palad na nakadikit sa salamin ng ICU ay unti-unting nanghina. Dumausdos pababa habang ang aking paningin ay nilalamon ng mga luha. Nakikita ko ang pagpasok ng mga doktor at nurse, ang kanilang mga mabilis na galaw, ang paggamit ng aparatong nagbibigay ng kuryente sa dibdib ni Nathan, ngunit wala akong naririnig. Ang tanging naroon ay ang nakabibinging katahimikan ng aking nadudurog na puso. Anak, huwag mo kaming iwan. Ang boses ni Jimmy ay parang isang hayop na nasugatan, isang ungol ng matinding pait. Habang sinusubukan niyang pumasok sa silid, ngunit pinipigilan siya ng mga nurse. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang tawa ni Miranda ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat emosyong natitira sa amin. Kita mo na, Jimmy, sinasayang mo lang ang oras mo rito. Wala nang pag-asa ang batang yan. Pirmahan mo na ang insurance para hindi tayo mauwing pulubi. Dito na bumagsak ang huling pisi ng aking pagtitimpi. Lumingon ako kay Miranda. Ang aking mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang itim na apoy na tila handang manunog. Lumapit ako sa kanya sa isang mabilis na hakbang. Hindi ko siya sinampal sapagkat ang sampal ay masyadong mababaw para sa kanyang kasalanan. Sa halip, hinawakan ko ang kanyang panga ng napakahigpit. Sapat na para makita niya ang kamatayan sa aking mga mata. Umalis ka rito, Miranda. Ang boses ko ay mababa, malalim, at puno ng panganib. Kung mamatay ang anak ko, sinisiguro ko sa iyo, walang sementeryo ang tatanggap sa bangkay mo dahil ako mismo ang lulibing sa iyo sa ilalim ng bahay na pinagnakawan mo. Sa sobrang takot, nabitawan ni Miranda ang kanyang bag. Tumalikod siya at tumakbo palayo. Ang tunog ng kanyang takong sa pasilyo ay tila isang mabilis na pagtakas ng isang anay na muntik ng madurog. Muling bumalik ang aking atensyon sa loob ng silid. Nakita ko ang dahan-dahang pag-angat ng mga linya sa monitor. Isang mahinang pintig, isang mabagal na pagtibok. Bumalik ang buhay ni Nathan, ngunit ito ay kasing nipis na lamang ng isang hibla ng buhok. Lumabas ang doktor, pawisan at bakas ang pagod. Nailigtas namin siya sa ngayon, pero hindi na natin pwedeng hintayin ang bukas. Kailangan natin ng transplant sa loob ng susunod na 12 oras. Kung wala pa ring match, kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Napaluhod si Jimmy sa harap ko, sa gitna ng maraming tao sa ospital. Wala siyang pakialam sa kanyang dangal, sa kanyang marangyang pangalan, o sa kung anong sasabihin ng iba. Yumuko siya hanggang sa ang kanyang noo ay sumayad sa sapatos ko. Eliana, patawarin mo ako. Umiiyak niyang pagsusumamo habang nanginginig ang boses. Ako ang may kasalanan sa lahat. Kahit buhay ko, ibibigay ko, mailigtas lang si Nathan. Napayuko siya at tuluyang humagulhol.
Pakiusap, sabihin mo sa akin ang totoo. May pag-asa pa ba ang anak natin? Tumingin ako kay Don Fernando na nakatayo sa likuran. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong din. Huminga ako ng malalim. Ang aking puso ay tila isang mabigat na bato na handa ng ihulog. May isang tao pa tayong hindi nasusuri. Jimmy, wika ko habang nakatingin sa malayo. Isang taong hindi mo kilala. Ngunit may dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat na kapareho ng kay Nathan. Ang lihim na itinago ko. Noong akala mong nasa Dubai ako para magtrabaho, may isang gabi na nalaman ko ang katotohanan tungkol sa iyong tunay na pagkatao at sa taong matagal nang itinago ng pamilya ninyo. Isang malakas na kulog ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa labas ng ospital. Ang misteryong itinago ko sa loob ng maraming taon ay kailangan ng ilabas, kahit na ang kapalit nito ay ang tuluyang pagguho ng dangal ng pamilyang Fernando. Sino ang misteryosong donor na ito at bakit tila mas takot ako sa kanyang pagdating kaysa sa kamatayan mismo? Huwag mong dungisan ang pangalan ng aking pamilya dahil lamang sa isang kwento ng nakaraan, Eliana. Ang ama ko ay isang kagalang-galang na tao. Hindi siya magkakaroon ng anak sa labas. Ang sigaw ni Jimmy ay umalingaw-ngaw sa sterile na pasilyo ng ospital, tila isang huling pagkapit sa natitirang piraso ng kanyang dangal na unti-unti nang naglalaho. Ngunit sa likod ng kanyang galit, nakita ko ang takot. Takot na ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang pagiging nag-iisang tagapagmana ay isa lamang palang ilusyon. Nakatayo ako sa kanyang harapan, hindi natitinag, habang ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa krus na nakasabit sa aking leeg. Sa tabi ko, si Don Fernando ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay tila isang ukit na bato. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga daliri ay nagkanulo sa kanyang itinatagong ligalig. Hindi ito tungkol sa pangalan mo, Jimmy. Tungkol ito sa buhay ni Nathan. Ang boses ko ay matalim. Bawat salita ay tila isang karayom na itinutusok sa kanyang konsensya. Noong nasa Dubai ako, hindi lang puro trabaho ang ginawa ko. Hinanap ko ang katotohanan dahil alam kong balang araw, ang kasaysayan ay uulit at uulit hanggang sa mahanap nito ang katarungan. Si Mateo, ang driver na minaliit mo, ang taong pinahiya mo sa harap ng maraming tao bago mo siya sinisante. Siya ang kapatid mo sa ama. Napanganga si Jimmy ang mamama. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa amin ni Don Fernando. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Sa sandaling iyon, ang lahat ng marangyang pagpapakitang tao ni Jimmy ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Ang taong itinuring niyang basahan ay siya palang may hawak ng susi para sa hininga ng kanyang anak. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Dumating si Mateo sa ospital. Wala siyang suot na mamahaling Amerikana. Tanging isang kupas na t-shirt at maong, ngunit ang kanyang tindig ay mas mataas pa kaysa sa sino mang naroon. Hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Tiningnan lang niya si Don Fernando ng may malalim na pait. At pagkatapos ay tumingin sa akin. Para sa bata, Eliana, maikling wika ni Mateo. Gagawa ako ng pagsusuri, hindi dahil sa pamilyang ito, kundi dahil alam ko ang pakiramdam ng isang batang kinalimutan ng mundo. Habang hinihintay ang resulta ng operasyon at ang proseso ng transplant, pumasok ako sa silid ni Nathan. Doon, nakita ko ang isang eksenang hindi ko inakalang muling masasaksihan. Si Jimmy ay nakaupo sa tabi ng kama ng anak. Hawak niya ang isang lumang aklat ng mga kwento, ang aklat na madalas naming basahin bago ako umalis patungong Dubai. Marahan ang boses ni Jimmy, gumaralgal sa bawat salitang kanyang binibigkas. At ang munting prinsipe, kahit malayo ang narating, ay laging bumabalik sa kanyang rosas dahil sa puso niya, iyon lang ang tanging mahalaga. Nakita ko ang pagpatak ng kanyang luha sa pahina ng aklat. Ang kanyang kamay ay marahang humahaplos sa manipis na buhok ni Nathan.
Isang galaw na puno ng pag-iingat at pagsisisi. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang lalaking minahal ko noon. Ang lalaking hindi pa nilalamon ng kasakiman at maling impluensya. Ito ang golden moment na matagal kong ipinagdasal. Hindi ang pagbagsak ng kaaway, kundi ang pagbabalik ng puso ng isang ama. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling binalot ng pangamba nang bumukas ang pinto at pumasok ang doktor na may dalang hindi inaasahang balita. Ginang Eliana, maayos ang transplant mula kay Mateo, ngunit may nakita kaming komplikasyon sa puso ni Nathan na hindi namin inaasahan. Kailangan natin ng isa pang desisyon at sa pagkakataong ito, kailangan nating mamili sa pagitan ng kaligtasan ng bata o ang posibilidad na hindi na siya muling makalakad habang buhay. Napatingin ako kay Jimmy at nakita ko ang parehong takot sa kanyang mga mata. Sa gitna ng aming paglalapit, isang bagong unos ang muling humahamon sa aming katatagan. Gaano pa karaming sakripisyo ang kailangang ibigay bago namin ganap na mabawi ang aming pamilya? At ano ang gagawin ni Jimmy kapag nalaman niyang si Miranda ay hindi pa tapos sa kanyang huling pag-atake? Isang pag-atake na maglalagay sa buhay ni Mateo sa panganib. Ang bahay ay gawa sa semento at bakal, pero ang isang tahanan ay binuo mula sa mga luhang hindi na kailanman mababawi. Matapos ang ilang oras na pagtitimbang sa pagitan ng buhay at kamatayan, pinili ko ang hininga ni Nathan. Kahit pa ang kapalit nito ay ang posibilidad na hindi na siya muling makatakbo sa damuhan, sapat na sa akin ang marinig ang kanyang mahinang pagtawag ng mama. Sa tulong ni Don Fernando at ng sakripisyo ni Mateo, ang operasyon ay naging matagumpay, ngunit ang laban ay hindi pa tapos sa loob ng ospital. Isang linggo ang lumipas nang iabot sa akin ni Don Fernando ang isang asul na folder. Sa loob nito ay ang titulo ng aming lumang bahay, ang bahay na pinagtrabahuhan ko sa Dubai na kinuha ni na Jim at Miranda. Binili ko ito mula sa bangko sa ilalim ng pangalan mo, Eliana. Wika ng matanda habang nakatingin sa akin ng may paggalang. Ito ang unang hakbang sa muling pagbuo ng iyong sarili. Pagdating ko sa harap ng pamilyar na gate, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ngunit ang kapayapaang inaasahan ko ay napalitan ng pait nang makita kong nakabukas ang pinto at nagkalat ang mga gamit sa labas. Sa loob ng salas, naroon si Miranda. Gulo-gulo ang buhok, puno ng mantsa ang kanyang suot, at tila isang baliw na nagwawala habang pilit na itinatago ang ilang alahas sa kanyang bulsa. Wala kang karapatang palayasin ako rito. Akin ang bahay na ito. Pinaghirapan ko si Jimmy para makuha ito. Ang sigaw ni Miranda ay umalingaw-ngaw, puno ng desperasyon at kasakiman. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ko sa makinis na sahig ay tila isang hatol na hindi na mababago. Wala kang pag-aari rito, Miranda, kundi ang iyong mga kasalanan. Ang bawat sentimo ng bahay na ito ay galing sa aking pawis, hindi sa iyong mga panlilinlang. Nang makita ni Miranda ang dokumentong hawak ko, tila naputol ang huling pisi ng kanyang katinuan. Dumampot siya ng isang basag na piraso ng florera mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Isang anino ng babaeng noon ay nagmalaki sa akin. Kung hindi mapapasakin ang bahay na ito, sisiguraduhin kong walang matitira sa iyo. Mabilis siyang sumugod sa akin. Ang matalim na dulo ng porselana ay nakatutok sa aking mukha. Napapikit ako at inihanda ang aking sarili sa sakit. Ngunit sa halip na talim, isang mabigat na katawan ang humarang sa aking harapan. Narinig ko ang marahas na pagtama ng katawan sa sahig at ang pagbagsak ng piraso ng seramika. Nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko si Jimmy na nakayakap sa akin. Ang kanyang likod ay humarang sa pagsalakay ni Miranda. Isang mahabang sugat ang gumuhit sa kanyang braso at ang dugo ay unti-unting pumatak sa sahig, humahalo sa alikabok ng bahay na aming pinag-awayan. Huwag mong sasaktan ang asawa ko.
Ang boses ni Jimmy ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Kahit nasasaktan, hindi niya binitiwan ang kanyang pagkakayakap sa akin. Dumating ang mga pulis na tinawagan ni Don Fernando at mabilis na pinalibutan si Miranda. Habang kinakaladkad siya palabas, ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay unti-unting humina hanggang sa mapalitan ng tunog ng papalayo na sirena. Naiwan kami ni Jimmy sa gitna ng salas. Dahan-dahan siyang bumitaw at napaupo sa sahig, hawak ang kanyang sugatang braso. Tumingin siya sa paligid ng bahay, pagkatapos ay tumingin sa akin nang may mga matang puno ng hapis. "Eliana, nabawi mo na ang bahay mo," bulong niya habang pilit nang ngumingiti sa kabila ng sakit. Sapat na sa akin na makitang ligtas kayo ni Nathan. Kahit wala na akong puwang sa loob ng tahanang ito. Nakatayo lang ako, pinagmamasdan ang lalaking minsan kong isinumpa. Ngunit ngayon ay duguan dahil sa pagliligtas sa akin. Ang galit na matagal kong inalagaan ay tila unti-unting natutunaw. Ngunit ang pait ng nakaraan ay naroon pa rin. Patatawarin ko ba ang lalaking sumira sa akin dahil lamang sa isang sandali ng kabayanihan? At habang nakatingin ako sa labas, nakita ko ang isang itim na sasakyan na pumarada. Isang taong hindi namin inaasahan ang muling pagbabalik. Dala ang isang katotohanang maaaring muling yumanig sa pundasyon ng aming bagong simula. Ang bawat sugat na tinatahi ay nagiiwan ng pilat, hindi upang ipaalala ang sakit, kundi upang patunayan na nakaya nating lampasan ang hapdi ng kahapon. Bumukas ang pinto ng itim na sasakyan at lumabas si Mateo. Hindi siya lumapit ng may galit. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dugo ang braso ni Jimmy. Sa kabila ng lahat ng pang-aalipusta na natanggap niya mula sa kanyang kapatid, nanaig pa rin ang dugong nananalaytay sa kanilang mga ugat. Lumapit siya at inabutan ako ng isang medical kit na kinuha niya sa loob ng sasakyan. "Gawin mo ang nararapat, Eliana. Alam kong ikaw lang ang makakapaghilot sa sugat na yan. Pisikal man o emosyonal." Simpleng wika ni Mateo bago siya tumalikod upang bigyan kami ng pagkakataong mag-usap. Dinala ko si Jimmy sa loob ng bahay. Pinaupo ko siya sa lumang sofa na dati naming pinagsasaluhan noong bago pa ako umalis patungong Dubai. Ang bawat sulok ng bahay ay tila bumubulong ng mga alaala. Ang mga pangarap na itinanim namin dito na kalaunan ay binunot at tinapak-tapakan. Gamit ang aking kasanayan bilang isang nurse, dahan-dahan kong nilinis ang sugat sa kanyang braso. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang balat sa tuwing sumasayad ang bulak na may alkohol. Ang bawat haplos ng aking kamay sa kanyang balat ay tila muling nagpapaliyab sa isang damdaming matagal ko ng pilit na ibinabaon sa limot. Ang lapit ng aming mga mukha, ang init ng kanyang hininga, at ang amoy ng kanyang balat na pamilyar pa rin sa aking sistema ay nagdulot ng isang matinding kaba, isang kilig na hinaluan ng pait at takot. "Bakit mo ginawa iyon, Jimmy?" Tanong ko sa isang mahinang boses, hindi tumitingin sa kanyang mga mata. "Maari kang mapahamak. Dahil iyon ang tanging paraan na alam ko para mabawi ang kahit katiting na bahagi ng pagkatao ko na ninakaw ko sa inyo ni Nathan." Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Handa akong masaktan, Eliana. Mas masakit pa rin ang ginawa ko sa iyo kaysa sa anumang talim ng porselana." Tumingala ako at nagtama ang aming mga paningin. Doon ko nakita ang isang lalaking wala nang itinatago, wala nang maskara ng kayabangan, wala nang Miranda na nagbubulong ng kamandag. Ang tanging naroon ay si Jimmy, ang lalaking minsan kong minahal ng buong puso, na ngayon ay nagsusumamo ng isang pagkakataong muling makilala ang sarili. Nang matapos ko ang paggamot, pumasok si Don Fernando sa loob ng bahay. Ang kanyang mukha ay seryoso, bitbit ang balitang magtatapos sa kabanata ni Miranda. Nasa ilalim na siya ng kustodya ng pulisya. Nahaharap siya sa patong-patong na kaso ng estafa at tangkang pagpatay. Hindi na siya muling makakalapit sa inyo. Tumingin si Don Fernando kay Jimmy. "At para sa iyo, anak,
hindi dahil iniligtas mo ang asawa mo, ay magiging madali na ang lahat. Kung gusto mong bumalik sa Fernando Group, magsisimula ka sa pinakamababa. Mula sa pagiging senior VP, magiging junior clerk ka. Tatanggap ka ng sahod na sapat lang para sa isang tao. Kailangan mong matutunan ang halaga ng bawat sentimong winaldas mo. Yumuko si Jimmy, hindi bilang pagpapakita ng kahihiyan, kundi bilang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Tinatanggap ko po, Tay. Kahit ano. Gagawin ko. Habang papalabas si Don Fernando, iniwan niya ang isang sobre sa lamesa. Sulat iyan mula sa paaralan ni Nathan tungkol sa kanyang kalagayan. Nang buksan ko ang sobre, isang malamig na kaba ang muling bumalot sa akin. Kahit na maayos na ang operasyon at wala na si Miranda, tila may isa pang lihim na kailangang harapin si Jimmy. Isang katotohanang maaaring magpabago sa tingin niya sa kanyang sarili bilang isang ama. Ang tanong ay, handa na ba kaming harapin ang huling anino ng aming nakaraan para sa tuluyang paghilom? Ang pinakamasakit na tunog ay hindi ang sigaw ng galit, kundi ang katahimikan ng isang batang nawalan na ng lakas na mangarap. Lumipas ang mga linggo at ang aming tahanan, na dati ay puno ng tensyon, ay binalot ng isang mabigat at tila hindi natitinag na katahimikan. Nakauwi na si Nathan, ngunit hindi ang masiglang batang humahabol sa mga paru-paro sa bakuran ang bumalik sa amin. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair sa tapat ng bintana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, tila may hinahanap na mundong hindi na niya kayang abutan. Ang epekto ng komplikasyon sa kanyang spinal nerves ay naging mas malala kaysa sa inaasahan. Ang kanyang maliliit na binti ay nananatiling walang buhay, kasing lamig ng marmol sa bawat gabi ng aming pagmamasahe. Tuwing dapit hapon dumarating si Jimmy mula sa kumpanya ni Don Fernando. Hindi na siya ang lalaking bumababa mula sa isang kumikinang na sports car. Ngayon, naglalakad siya mula sa sakayan ng diip. Ang kanyang polo ay may mantsa ng tinta at pawis, at ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko sa pagod ng maghapong pag-aayos ng mga dokumento sa basement ng kumpanya. Ngunit sa sandaling makapasok siya sa pinto, pilit niyang itinutuwid ang kanyang tindig at pinapalis ang pagod sa kanyang mukha para lamang magpakita ng ngiti kay Nathan. Nathan, tignan mo. Bumili si Papa ng paborito mong kulay na Crayola. Masiglang wika ni Jimmy habang lumalapit sa bata. Ngunit si Nathan ay bahagyang tumingin lang at muling ibinaling ang paningin sa labas. Nakatayo ako sa may pinto ng kusina. Hawak ang isang baso ng tubig at pinagmamasdan ang bawat galaw ni Jimmy. Nakita ko kung paano siya lumuhod sa harap ng wheelchair, kinuha ang maliit at malamig na paa ni Nathan at marahang isinuot ang isang pares ng sapatos na kailanman ay hindi pa nagamit. Maglalakad tayo ulit, anak. Pangako ni Papa, hindi ako titigil hanggang sa muling tumakbo ang mga paamong ito. Bulong ni Jimmy, ang boses niya ay gumaralgal, ngunit puno ng paninindigan. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang golden moment. Si Jimmy, na dati ay hindi marunong magtupi ng sariling damit, ay matiyagang naglilinis ng dumi sa pagitan ng mga daliri ng paa ng ating anak nang may pag-iingat na tila humahawak siya ng isang mamahaling kristal. Nang sumapit ang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Nathan, nagtagpo kami ni Jimmy sa maliit na beranda. Ang tanging liwanag ay ang mula sa buwan at ang mahinang ningas ng isang lampara. Ang distansya sa pagitan namin ay isang di pa lang, ngunit tila may isang dambuhalang ilog pa rin ng nakaraan na humahadlang sa amin. Eliana, kailanman ba ay magagawa mo akong tignan nang hindi mo naaalala ang gabi ng ulan sa Dubai? Tanong ni Jimmy. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may pagsusumamo. Marahan niyang inabot ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa aking balat. Isang haplos na tila nagaganyak ng isang init na matagal ko nang kinalimutan. Isang kilig na hinaluan ng takot ang gumapang sa aking sistema. Ngunit marahan kong binawi ang aking kamay. Ang sugat ay naghihilom, Jimmy, pero ang pilat ay mananatiling bahagi ng aking balat.
Sagot ko sa isang mahinang boses. Hindi sapat ang pagsisisi para burahin ang bawat gabing naramdaman kong wala akong halaga. Napayuko si Jimmy, ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig namin ang isang marahang pagpihit ng trangka ng pinto. Lumabas si Nathan mula sa kanyang silid. Pilit na ginagapang ang kanyang katawan sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagod. Mama, Papa, bakit po kayo nag-aaway? Ang boses ni Nathan ay puno ng takot. Napatakbo kami ni Jimmy patungo sa bata. Ngunit sa aming pag-angat sa kanya, napansin ko ang isang bagay na nagpalamig sa aking dugo. May mga mapupulang pantal na muling lumalabas sa leeg ni Nathan. Isang senyales na tila ang transplant ay muling tinatanggihan ng kanyang katawan. Ngunit hindi lang yon ang ikinagulat namin. Isang anino ang tumayo sa may gate ng aming bahay. Isang babaeng nakaitim. Ang muka ay natatakpan ng anino. Ngunit ang hawak niyang dokumento ay malinaw na makikita sa ilalim ng ilaw ng poste. Hindi pa tapos ang lahat, Eliana. Hindi lang si Miranda ang nagnanais sa bahay na ito. May isang lihim na hindi sinabi sa iyo ni Don Fernando tungkol sa lupang kinatatayuan ng tahanan mo. Ang boses ng babae ay tila isang hatol mula sa kailaliman. Ang akala nating matibay na pundasyon ay maaari palang gumuho sa isang iglap. Hindi dahil sa lindol, kundi dahil sa mga lihim na matagal nang ibinaon sa ilalim ng lupa. Nanigas ang aking buong katawan habang nakatitig sa babaeng nakatayo sa tapat ng aming gate. Ang kanyang mukha, bagaman may mga guhit na ng edad, ay bakas ang isang marangyang buhay na hinaluan ng kapaitan. Siya si Beatrice, ang nakatatandang kapatid ni Don Fernando na matagal nang naninirahan sa ibang bansa. Ang babaeng burana sa mga kwento ng pamilya Fernando dahil sa isang matinding away sa Manao. Beatrice, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Don Fernando, nakakadating lang din, ay puno ng gulat at pait habang pababa siya ng kanyang sasakyan. Nandito ako para bawiin ang sa akin, Fernando. Ang boses ni Beatrice ay matalim. Bawat salita ay tila isang latay. Ipinakita niya ang dokumentong hawak niya. Isang luma, ngunit legal na papeles. Ang lupang ito ay ipinamana ni nanay sa akin, hindi sa iyo. Ang ginawa mong pagbili rito mula sa bangko ay walang bisa dahil ang titulo ay peke. At ang babaeng ito, turo niya sa akin, nang may mapanghamak na tingin, ay nakatira sa isang bahay na nakatayo sa nakaw na lupa. Tumingin ako kay Don Fernando, naghahanap ng paglilinaw, ngunit ang kanyang pag-iwas ng tingin ay tila isang pagkumpirma sa aking kinatatakutan. Ang bahay na itinuring kong huling sandigan, ang bahay na pinagbuwis ang buhay ni Jimmy para sa akin, ay muli na namang nanganganib na mawala. Tita Beatrice, pakiusap. Huwag ngayon. Lumapit si Jimmy. Ang kanyang mga kamay ay nakataas. Bilang pagsusumamo. May sakit ang anak ko. Kailangan namin ng katahimikan. May sakit? Tumawa si Beatrice, isang tawang puno ng kamandag. Baka naman yan ang karma ninyo sa pagnanakaw sa akin. At ikaw, Eliana, isang hamak na OFW na nangarap maging prinsesa sa pamamagitan ng pagkapit sa matandang ito? Huwag kang umasa na may matitira sa'yo. Hindi ko na narinig ang susunod niyang mga insulto dahil isang mahinang daing mula sa likuran ko ang umagaw sa aking atensyon. Lumingon ako at nakita ko si Nathan. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang mga mapupulang pantal sa kanyang leeg ay tila mas lalong nag-aapoy. Ang kanyang mga mata ay unti-unting tumitirik habang pilit niyang hinahawakan ang kanyang dibdib. Nathan, anak! Mabilis na dinaluhong ni Jimmy ang bata. Binuhat niya si Nathan ng buong ingat. Ang kanyang muka ay puno ng takot na hindi ko pa nakita kailanman. Sa gitna ng tensyon, hindi tumigil si Beatrice sa pagsasalita. Binabasa ang bawat probisyon ng kanyang demanda habang kami ay nagkakagulo. Ngunit isang bagay ang nagpatigil sa lahat. Ang marahas na pagbagsak ng ulan
na tila nakikiramay sa panibagong unos na dumating. Dalhin natin siya sa ospital. Ngayon na! Sigaw ko habang pilit kong hinahanap ang susi ng sasakyan. Habang nagmamaneho kami patungo sa ospital, si Jimmy ay nakaupo sa likod. Yakap-yakap si Nathan na ngayon ay hindi na nagre-responde. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ay tila mga luhang hindi na matuyo-tuyo. Sa kabilang banda, si Don Fernando ay nanatiling tahimik sa tabi ko. Ang kanyang mukha ay bakas, ang matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, Eliana. Akala ko ay naayos ko na ang lahat, bulong ni Don Fernando. Nang makarating kami sa emergency room, mabilis na kinuha ng mga nurse si Nathan. Naiwan kaming tatlo sa koridor. Si Don Fernando na nakayuko. Si Jimmy na duguang muli ang braso dahil sa pagmamadali at ako na tila nawawala sa sariling katinuan. Lumapit ang doktor pagkalipas ng ilang minuto. Ang kanyang mukha ay mas seryoso kaysa noong unang pagkakataon. Ang mga Hindi ito dahil sa rejection ng transplant. May nakita kaming lason sa kanyang sistema. Isang uri ng kemikal na dahan-dahang itinatambak sa kanyang katawan sa loob ng mahabang panahon. Nagtama ang paningin namin ni Jimmy. Lason? Sino ang gagawa nito sa isang batang walang malay? At sa sandaling iyon, naalala ko ang mga bitamina at pagkaing madalas ibigay ni Miranda kay Nathan nung wala ako. Ngunit ang mas matinding pasabog ay ang sumunod na sinabi ng doktor. At may isa pa kaming natuklasan sa DNA profile ni Nathan habang sinusuri ang epekto ng lason. Ginoong Jimmy, Ginang Eliana, kailangan ninyong malaman na ang genetic markers ni Nathan ay may hindi tugma sa inyong dalawa. May malaking posibilidad na ang batang inaalagaan ninyo ay hindi ang tunay ninyong anak. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bawat tunog sa paligid ay naging isang malabong ugong. Ang bata na pinaglaban ko, ang bata na naging dahilan ng aking pagbabalik mula sa Dubai, hindi ko ba siya tunay na anak? Kung gayon, nasaan ang tunay kong anak? At sino ang batang ito na dahan-dahang pinapatay ng lason? Isang pirasong papel lang ang nagsasabing hindi tayo magkadugo. Pero ang bawat patak ng luha ko, simula nang isilang ka ay selyo ng sumpa na ikaw lang ang anak ko. Ang mga salita ng doktor ay tila isang malupit na palakol na tumama sa pinakaugat ng aking pagkatao. Napasandal ako sa malamig na pader ng ospital habang ang aking mga kamay ay pilit na hinahanap ang suporta ng kahit anong bagay na matatag. Ngunit sa sandaling iyon, tila ang buong mundo ay naging malambot na putik. Hindi ko maramdaman ang aking mga paa. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog na humihiwa sa aking baga. Dok, imposible. Ako ang nanganak sa kanya. Isinilang ko siya sa probinsya bago ako lumipad patungong Dubai. Ang boses ko ay halos hindi lumabas. Isang gumaralgal na bulong na puno ng pagtanggi. Sa tabi ko, si Jimmy ay tila isang ribultong biglang nagkabitak-bitak. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng pagsisisi, ngayon ay napalitan ng isang guwang ng kawalan. Paano nangyari ito? Kung hindi natin siya anak, nasaan ang tunay na Nathan? Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa. Ang katotohanang may ibang batang dumadaloy ang aming dugo sa mga ugat, habang ang batang nasa loob ng ICU ay biktima ng isang malupit na pagpapalit, ay tila isang biro ng tadhana na masyadong masakit para sakyan. Sa gitna ng aming pagkalito, lumapit si Don Fernando. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng awtoridad, kundi ng isang matandang pagod at puno ng kahihiyan. Miranda, nung nanganak ka, Eliana, si Miranda ang inutusan ni Jimmy na mag-asikaso sa iyo sa ospital sa probinsya dahil abala siya sa paglulustay ng pera rito sa Maynila. Siya ang may hawak ng lahat ng papeles. Doon ko naalala ang lahat. Ang malabong paningin ko matapos ang mahabang oras ng pagtitiri. Ang sandaling kinuha ng nurse ang sanggol.
at ang mabilis na pagbabalik ni Miranda na may dalang balot na sanggol. Akala ko ay malasakit ang ipinapakita niya noon. Iyon pala ay ang simula ng kanyang pinakamalupit na sining. Lason, bulong ni Jimmy. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Nilason niya si Nathan dahil alam niyang kapag lumabas ang katotohanan, wala na siyang mapapala. Ginamit niya ang bata bilang panangga at nang hindi na ito kailangan, dahan-dahan niyang pinatay. Naramdaman ko ang isang dambuhalang galit na bumabangon mula sa aking dibdib. Ngunit sa kabila ng galit na naigang pag-ibig, tumakbo ako sa bintana ng ICU at tiningnan ang maputlang mukha ng batang itinuring kong mundo sa loob ng 5 taon. Hindi mahalaga kung anong sabihin ng DNA. Ang bawat sakripisyo ko sa Dubai, ang bawat gabing hindi ko pagkain para lamang may maipadala sa kanya, ang bawat panalangin ko bago matulog, lahat ng yon ay para sa batang ito. Hindi siya ibang tao, Jimmy. Wika ko habang ang aking mga daliri ay nakadikit sa salamin. Pilit na inaabot ang anino ni Nathan. Anak ko siya sa puso, sa hirap, at sa bawat pangarap na itinayo ko. Hindi ko siya bibitawan. Sa sandaling iyon, lumapit si Jimmy sa akin. Marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Hindi na ito ang haplos ng isang lalaking mayabang, kundi ang haplos ng isang lalaking nahanap na ang kanyang tunay na tahanan sa gitna ng trahedya. Hahanapin natin ang tunay nating anak, Eliana. Ngunit hindi natin pababayaan ang batang ito. Pananagutan natin ang lahat. Isang golden moment ang nabuo sa gitna ng malamig na pasilyo. 2 magulang na pinaglayo ng pagkakamali. Ngayon ay pinagbuklod ng isang misyong mas malaki pa sa kanilang sarili. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling binalot ng anino nang ang telepono ni Don Fernando ay tumunog. Mula sa kabilang linya, isang boses ang narinig naming lahat dahil sa katahimikan ng paligid. Isang boses na puno ng pananakot at desperasyon. Kung gusto ninyong makitang buhay ang tunay ninyong anak, sabihan ninyo si Beatrice na itigil ang demanda sa lupa. At ikaw, Eliana, ihanda mo ang lahat ng perang naitabi mo sa Dubai. Isang maling kilos at hinding-hindi mo na makikita ang batang kamukhang-kamukha ni Jimmy. Si Miranda, hindi pa siya tuluyang huli. At ang mas malupit na katotohanan, hawak niya ang aming tunay na anak, habang ang batang nasa loob ng ICU ay unti-unti nang nauubusan ng oras dahil sa lason na iniwan niya. Paano kami pipili sa pagitan ng batang aming pinalaki at ng batang aming dugo at laman, kung ang parehong buhay ay nakasalalay sa kamay ng isang babaeng wala ng katinuan? Isang buhay laban sa isa pang buhay. Ito ang pinakamalupit na sugal na hiningi ng tadhana sa akin. Kung saan kahit manalo ako, may bahagi pa rin ng puso ko ang tiyak na mamatay. Ang boses ni Miranda sa kabilang linya ay tila isang kalawit na pilit binubunot ang aking natitirang katinuan. Sa loob ng ICU, ang tunog ng paghinga ni Nathan ay kasing nipis na lamang ng isang sinulidid. Habang sa labas, ang ulan ay tila naging isang malupit na saksi sa aming paghihirap. Nakatingin ako kay Jimmy. Ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng kahit anong takot para sa sarili. Ang tanging naroon ay ang matinding pagnanais na itama ang lahat, kahit pa ang kapalit ay ang kanyang huling hininga. Ihanda mo ang sasakyan, Jimmy. Hindi tayo pwedeng maghintay sa pulis. Ang boses ko ay matigas. Bawat salita ay tila isang baluti na isinusuot ko bago ang huling pakikidigma. Dinala kami ng mga direksyon ni Miranda sa isang lumang bodega sa gilid ng pantalan, isang lugar na amoy kalawang at dagat. Tila isang sementeryo ng mga nakalimutang pangarap. Pagbaba namin ng sasakyan, ang lamig ng hangin ay tila humahalik sa aming balat ng may babala. Doon, sa gitna ng madilim na silid, nakita namin si Miranda. Hawak niya ang isang bata. Isang batang may pamilyar na mga mata. Ang mga mata ni Jimmy na nakatingin sa amin ng may matinding takot. Si Angelo,
ang aming tunay na dugo at laman. Ibigay mo ang titulo at ang pera, Eliana. Ngayon din, sigaw ni Miranda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. May hawak siyang isang maliit na vial, ang antidote para sa lason na unti-unting pumapatay kay Nathan sa ospital. Isang basag lang nito at tuluyan nang mawawala ang batang pinalaki mo. Ito ang sacrifice dilemma. Sa aking kaliwang kamay ay ang pera at kapangyarihang binuo ko sa Dubai. At sa aking kanan ay ang dalawang buhay na parehong nagmamay-ari ng aking puso. Miranda, sapat na. Humakbang si Jimmy sa harap ko. Ang kanyang tindig ay matatag sa gitna ng panganib. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang luhuran mo. Ako ang saktan mo. Huwag lang ang mga bata. Ang lupang gusto mo, ibibigay namin. Pero ang laso na yan, ibigay mo sa amin para kay Nathan. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Miranda. Ngunit bago pa siya makakilos, isang mabilis na pangyayari ang nagpabago sa lahat. Si Mateo, na lihim na sumunod sa amin, ay lumitaw mula sa anino. Ngunit hindi ang karahasan ang kanyang dala. Dala niya ang isang katotohanang mas matalim pa sa anumang sandata. Miranda, tignan mo ang paligid mo. Wika ni Mateo sa isang mahinahong boses. Wala ka nang mapupuntahan. Ang taong kasabwat mo sa kumpanya, siya na mismo ang nagturo sa amin kung nasaan ka para lamang mailigtas ang sarili niya. Iniwan ka na ng lahat. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Miranda ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang kamay na may hawak ng vial ay nagsimulang manginig. Sa kanyang pagkataranta, nabitawan niya ang vial. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo habang pinapanood naming mahulog ang tanging pag-asa ni Nathan patungo sa matigas na semento. Ngunit bago pa ito tumama sa lupa, isang mabilis na pagtalon ang ginawa ni Jimmy. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa maruming sahig. Ang kanyang mga kamay ay sumalo sa maliit na bote sa huling segundo. Isang malakas na tunog ng pagkakaumpog ang narinig namin. Ngunit nanatiling nakasara ang kanyang mga palad sa ibabaw ng vial. Tila isang kayamanang hindi niya hahayaang mabasag. Dito na sumugod ang mga awtoridad na kanina pa nakapaligid. Habang kinakaladkad si Miranda palabas, ang tanging naririnig ay ang kanyang mga huling pagsisigaw ng pagsisisi na tila wala nang nakikinig. Mabilis kaming bumalik sa ospital. Sa loob ng ICU, dahan-dahang itinurok ng mga doktor ang antidote. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang habambuhay. Nakatayo kami ni Jimmy sa harap ng bintana. Hawak ang aming tunay na anak na si Angelo sa aming pagitan, habang nakatingin kay Nathan na ngayon ay nagsisimula ng huminga ng malalim. Isang golden moment ang nabuo ng si Angelo. Sa kanyang musmos na isipan ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Nathan sa pamamagitan ng butas ng incubator. Ang dalawang magkapatid. Ang isa ay sa dugo, ang isa ay sa puso. Ay tila nagkakaintindihan sa gitna ng katahimikan. Tumingin sa akin si Jimmy. Ang kanyang mukha ay puno ng mga gasgas at dugo mula sa bodega. Ngunit ang kanyang mga mata ay malinis at payapa. Eliana, tapos na ang ulan. Maari na ba nating subukang itayo ang ating tahanan sa lupang hindi nagawa sa mga lihim? Hindi ako sumagot, ngunit ang marahan kong pag-akay sa kanyang sugatang balikat ay sapat na para sa gabing iyon. Ang laban para sa katarungan ay tapos na, ngunit ang laban para sa pagpapatawad ay nagsisimula pa lamang. Sa huling sandali ng gabi, habang papalabas ang mga doktor, isang balita ang nagpatigil sa aming pag-alis. Isang huling twist na hindi namin inaasahan tungkol sa tunay na magulang ni Nathan na magbubukas ng isang bagong pintuan ng katotohanan. Ang panahon ay hindi isang magnanakaw na kumukuha ng ating mga alaala. Ito ay kiisang mga habi na dahan-dahang binubuo ang ating mga sugat upang maging isang kwento ng tagumpay at pag-asa. Isang taon ang mabilis na lumipas
Mula ng gabing tila gumuho ang langit sa aming pamilya. Nakatayo ako ngayon sa dalampasigan ng Batangas, pinagmamasdan ng dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Ang amoy ng dagat at ang malamig na simoy ng hangin ay tila isang haplos ng kapayapaan na matagal kong hinintay habang ako ay nasa gitna ng mainit na disyerto ng Dubai. Sa likuran ko, narinig ko ang tawanan ng dalawang bata. Si Angelo, ang aming tunay na dugo at laman, ay masayang tumatakbo sa buhanginan. Sa kanyang tabi, si Nathan, ang anak ng aking puso, ay nakaupo sa isang espesyal na walker. Bagaman, hindi pa siya ganap na nakakatakbo, ang bawat hakbang niya ay isang himala. Natuklasan namin ang huling lihim ni Miranda. Si Nathan ay anak pala ni Mateo sa isang nakaraang karelasyon na pilit ding sinira ng babaeng yon. Ang katotohanan ito ay hindi naglayo sa amin. Sa halip, ito ang nagbuklod sa aming lahat. Si Mateo ay naging bahagi na ng aming pamilya at si Nathan ay lumalaki na may dalawang ama at isang inang handang ibigay ang lahat. Eliana, dinalhan kita ng kape. Ang boses ni Jimmy ay malumanay. Wala na ang bakas ng kayabangan na dati ay nagpapatigas sa aking loob. Inabot ko ang tasa at sa sandaling magdampi ang aming mga daliri, naramdaman ko ang isang pamilyar na init. Hindi na ito ang kilig ng isang dalagang madaling mauto. Ito ay ang matibay na koneksyon ng dalawang taong muling nagkakilala sa gitna ng unos. Si Jimmy ay hindi na ang CEO na dati niyang pinangarap. Nanatili siyang nagtatrabaho sa kumpanya ni Don Fernando bilang isang supervisor, nagsusumikap na makuha ang bawat sentimo ng may dangal. Ang kanyang marangyang kotse ay napalitan ng simpleng sasakyang sapat para sa pamilya. At ang bawat libreng oras niya ay ibinibigay niya sa therapy ni Nathan at sa paglalaro kay Angelo. Kamusta ang trabaho mo sa kumpanya? Tanong ko habang nakatingin sa malayo. Mahirap, pero masarap sa pakiramdam na alam kong ang bawat pisong inuuwi ko rito sa bahay ay galing sa tunay na pagtatrabaho. Sagot niya, sabay tingin sa akin ng may malalim na paggalang. Eliana, alam kong hindi ko na maibabalik ang mga taong kinuha ko sa iyo sa Dubai. Pero salamat dahil hindi mo ako hinayaang malunod sa sarili kong pagkakamali. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa amin. Isang katahimikang hindi na nakakasakal, kundi puno ng pag-unawa. Isa, pinatawad ko na ba si Jimmy? Ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang desisyon. Ito ay isang proseso. Sa bawat gabi, na nakikita ko siyang nagbabasa ng kwento sa mga bata. Sa bawat sakripisyo niya para iligtas ako, unti-unting nabubura ang pait. Pinatawad ko siya, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. 2, nakahanap na ba kami ng biniyen? Oo. Ang aming bagong bahay ay hindi kasing laki ng mansyon ni Don Fernando, ngunit ito ay nakatayo sa lupang malinis ang titulo at pundasyong gawa sa katotohanan. Wala na si Miranda, nahatulan siya ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Beatrice naman ay nakipag-ayos na rin matapos ibigay ni Don Fernando ang nararapat na bahagi ng kanyang mana. Ang katahimikan sa loob ng aming tahanan ngayon ay hindi na galing sa pagtatago ng lihim, kundi galing sa pagtanggap sa aming mga pilat. 3. Ano ang aral na iniwan ng aming kwento? Ang pagiging OFW ay hindi lang tungkol sa pagpapadala ng pera at balikbayan box. Ito ay tungkol sa sakripisyo na dapat tapatan ng katapatan ng mga naiwan. Ngunit higit sa lahat, natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng account sa Dubai, kundi sa tibay ng pamilyang handang magpatawad at bumangon mula sa sarili nilang abo. Dahan-dahang inakay ni Jimmy ang aking balikat at sa pagkakataong ito, hindi ko na binawi ang aking sarili. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat habang pinagmamasdan namin ang dalawang bata na ngayon ay masayang nagtatampisaw sa mababaw na bahagi ng dagat.
Ang ulan ay natapos na, Eliana, bulong ni Jimmy. At ang bahaghari ay narito na para manatili. Sagot ko ng may ngiti. Ang kwento ng isang pusong OFW na naglakbay sa hirap at pait ay nagtatapos dito, hindi sa isang marangyang palasyo, kundi sa isang payapang dalampasigan kung saan ang pag-ibig, paggalang at pag-asa ay muling nagliwanag.